Guro, ang aming pamilya ba ay isinalin sa loob ng 100 taon? Wala na. Ba talagang paraan upang malampasan ang kasawiang ito? Ay, para sa ordinaryong pamilya, ang makapagmana sa loob ng 100 taon ay ang katapusan na. Kayong pamilya bay ay nagpalawak at yumabong sa loob ng 300 taon at umunlad sa loob ng 100 taon. Ang pagpapala ng ninuno ay halos nauubos na, maliban kung Umalis ka, munting pulube. Huwag kang uupo sa harap ng aming bahay. Dinudumihan mo lang ang dingding sa harap ng bahay namin. Umalis ka na agad. Tita, nahiwalay ako sa pamilya ko. Maaari mo ba akong pahintulutan na, sumilong muna rito sa ulan? ang batang babae na ito ay isang bituin ng kapalaran na bumaba sa lupa. Tigil, ang babaeng ito ay may pambihirang kapalaran ng isang bituin ng kapalaran na bumaba sa lupa. Siya ay isang tao na may malaking swerte at tadhana. Hanggat pinapayagan siyang manatili sa pamilya bay, kayong pamilya bay ay hindi lang makakaligtas sa kasawiang ito sa hinaharap. Ang inyong pamilya bay ay magtatamasa rin ng walang hanggang swerte. Ang inyong mga tagumpay ay lalampas pa sa ngayon. Munting bata, ang lahat ng bagay sa mundo ay nakadepende sa sanhi at bunga. Ikaw ay may kapalaran ng isang bituin ng kapalaran na bumaba sa lupa, ngunit kailangan mo ring dumaan sa pagdurusa ng pagkawala ng mga mahal sa buhay. Papayagan ko ang pamilya bay na kunin ka at gamitin ang iyong kapalaran upang mapaunlad ang pundasyon ng pamilya bay. Isa rin, itong uri ng pagsasanay para sa iyo. Itong anting-anting, ililigtas ang iyong buhay sa darating na malaking sakuna. Ngayon ituturo ko sa iyo ang ilang kaalaman sa paglilinang upang maprotektahan mo ang iyong sarili sa hinaharap. Pagkatapos ng malaking sakuna, ang iyong sanhi at bunga sa pamilya bay ay matatapos at ang iyong pagdurusa ng pagkawala ng mga mahal sa buhay ay kusaring malulutas. Sa panahong iyon, malaya kang umalis o manatili. Ibibigay ko ang napakagandang pagkakataong ito sa inyong pamilya bay bilang ganti sa utang na loob ng inyong ninuno sa matandang monghe noon. Kung mahahawakan ninyo ito o hindi, nasa inyo na ang pagpapasya. Sana'y ituring ninyo ang batang babae na ito na parang sarili ninyong anak, kung hindi kapag nawala ang kanyang proteksyon. Ang kapalaran ng marangal na pamilya bay ay babagsak sa isang iglap at magkakaroon pa ng mas matinding pagbabalik loob. Ma, hindi maganda ang pakiramdam ni Jajia. Dadalhin ko na siya pabalik agad. Baiziki, baldado ka ba? Hindi mo ba kayang bilisan? Ikaw na mas nakatatandang kapatid, paano mo inaalagaan ang kapatid mo? Pagbalik, sisingilin kita? Jia, mag-ingat ka. Ang mga damit ko. Baiziki, napipi ka ba? Magsalita ka. Wala kang silbi. Nasa panganib ba si Gia? Gia, ayos ka lang ba? Takot na takot kami ng papa mo. Dali tingnan ni Papa kung saan ka nasugatan. Ma, pa, sinira ni Baiziki ang lahat ng mga high-end na damit ko. Ginoong bay? Ginang bay? Buti na lang at naitulak. Agad ng panganay na binibini palayo ang bunsong binibini. Kung hindi, magiging malala ang kahihinatnan.
Nasaan ka na ba? Munting suwerte? Lolo, ang daming bulaklak dito. Ang ganda-ganda. Lolo, ang hilig niya sa pangingisda. Paglaki ko, gagamit ako ng pinakamalaking bangka para makahuli si Lolo ng pinakamalaking isda at sabay kaming maglalayag ni Lolo sa dagat. Tayong maglolo, magkasamang maglalayag sa dagat. Munting swerte, nasaan ka na ba talaga? Kasalanan ko. Noon, hindi kita naalagaan ng mabuti. Hindi ko alam kung sa buhay na ito, makikita pa ba kita. Munting swerte. Kapatid, nasaan ka na? Matandang Panginoon, nakababata Panginoon. May balita mula sa ospital ng Yuncheng. Kaninang umaga, may bagong pasyente na dinala. Pagkatapos ng paghahambing ng DNA, siya po si Binibining Munting Swerte. Munting swerte, nahanap na siya. Ano? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Nakababata Panginoon, ito ang bagong ipinadala mula sa ospital ng Yuncheng. Ang ulat sa paghahambing ng DNA. Tingnan ninyo. Lolo. Munting Swerte. Nahanap na si Munting Swerte. Dali, bilisan ninyo at sunduin si Munting Swerte. Ibalik siya rito, dali, bilisan ninyo. Lahat, sumama kayo sa akin. Susunduin natin si Munting Swerte pa uwi. Hindi maganda ang kalagayan ni Binibining Bay. Iminumungkahi na si Miss Bay. Ilipat sa VIP room ng ospital namin. Ang ospital ninyo, baliw na ba kayo sa kakaisip na kumita? Mamamatay na ang tao. Bakit pa siya ililipat sa VIP room? Ang pera ng pamilya Bay ay hindi lang basta pinulot. Mrs. Bay, buhay pa rin si Miss Bay at may posibilidad na mabuhay. At saka, ang pamilya Bay ay isa ring shareholder ng ospital namin. Ang paglipat sa VIP room ay kailangan lang ng isang salita mula sa inyo. Wala itong bayad. Yuero, si Ziki ay tinamaan ng paso dahil kay Jajia. Siya ay sinaktan dahil sa kanya. Dapat lang. Yunting, inalagaan namin siya sa loob ng 18 taon. Natural lang na iligtas niya ang anak namin. Hindi ba? Bukod pa riyan, kapag namatay siya, lahat ng suwerte na taglay niya ay mapupunta sa pamilya Bay. Ang pamilya Bay ay lalo pang uunlad. Umuwi na tayo. Magandang araw ngayon. Dapat nating ipagdiwang ito. Mr. Bay, Mrs. Bay. Miss Bay, gising ka na. Ito, isa itong himala ng medisina. Walang himala ng medisina rito. Salamat sa anting-anting na ito na iniwan sa akin ng aking master. Ang anting-anting. Ginamit ko ang aking kapalaran ng swerteng bituin para tulungan ang pamilyang Bay na umunlad sa loob ng 18 taon. Ngunit hindi ko makuha kahit isang patak ng pagmamahal mula sa kanila. Baiziki? Baiziki? Parang isinayang ko lang ang 18 taon ng katapatan. Panahon na para tapusin na ang ugnayan sa Bay family. Sumunod ka. Ngayon na aalis ako sa Bay family, hahahanapin ko ang aking tunay na pamilya. Pero nasaan kaya sila? Bunso, susunduin na kita ni Kuya para umuwi. Hoy, ikaw na tao. Pasensya na. Pasensya na. Humihingi ako ng tawad sa inyo para sa aming nakababata. Itong tseke na nagkakahalaga ng 100,000 yuan ay para sa inyong bayad pinsala. Pakikuha po. Anong klaseng pamilya ito? Sobrang yaman naman. Huwag na lang ang bayad pinsala. Sa susunod na lumabas kayo, siguraduhin nyo na itong kasama nyo ay may mata. Paumanhin po, nagmamadali kasi ang aming nakababata ngayon. Salamat po sa inyong malaking puso.
Talaga namang mapagpasya ang mga mayayaman. Ang pakiramdam ko sa kanya. Bakit bigla siyang napakapamilyar? At may bahid ng pagmamahal. Hindi ba't may isang babaeng nagngangalang Baiziki na nakatira rito? Nasaan na siya? Katatapos lang niya mag-discharge at umalis. Umalis? Bakit ninyo siya pinayagang umalis? Saan siya nagpunta? Hindi ko alam. Kuya, ito ang malinaw na larawan ni Miss Bai. Nalaman ng mga tauhan namin na bumalik si Miss Bai sa Bai family. Siya nga. Pumunta agad sa Bai family. Anong ginagawa ninyo? Kunin ninyo itong mga gamit, lahat-lahat, at itapon sa basurahan. Mga gamit ko yan. Ang laki-laking paso, nahulog mula sa napakataas, pero hindi ka pa rin napatay. Tunay ngang ang salot ay sadyang mahirap patayin. Ngunit, masasabi kong suwerte ka pa rin sa kasawiang nangyari sa iyo. Kagabi lang, ang iyong pamilya ay kusa kaming kinontak. Ngayon, kunin mo na itong mga sirang gamit mo at umalis ka na sa iyong tunay na pamilya. Pamilya? Hindi mo na kailangan akong paalisin? Dahil simula pa lang wala na. Akong balak manatili pa sa bahay na ito. Ang babaeng ito ay nalampasan ng malaking kapahamakan. Patunay na may natitira pa siyang swerte. Hindi natin siya pwedeng paalisin sa Bai family. Yueru, sobra na yung ginagawa mo. Anak pa rin natin si Ziki na pinalaki natin sa loob ng 18 taon. Bukod pa rito, niligtas niya rin ang buhay ni Jiajia kanina. Dapat ay magtimpi ka. Magtimpi? Pigilan mo, kung hindi niya inalagaan ng mabuti si Jiajia, mahahampas ba ang noo ni Jiajia? At yung mga nasirang mamahaling damit, umaabot iyon ng 100,000. Iniisip ko na, noon pa, man, nang halos mamatay siya sa ospital, nagpapanggap lang siya. Ma, wag mo namang pagsalitaan ng ganyan. Tinulak pa. Ari naman ako ni ate. Kung hindi niya ako tinulak, hindi rin naman. Masusugatan ang noo ko sa kabuuan. Mabait pa rin naman si ate. Kung wala ang pamilya Bai, matagal ka nang nagutom at namatay sa lansangan at ipinakain sa mga aso, ikaw na salot na. Ayaw tanggapin kahit ng impyerno, halos patayin mo ang anak ko. Umalis ka na. Isipin ko na lang na nagligtas ako ng isang aso. Ikaw, Tapos ka na bang magsalita? Maari na ba akong umalis? Ziki, huwag mong masamain ang nanay mo. Tungkol sa bagay na ito, tunay na nagkamali ka. Bilang nakatatandang kapatid, dapat mas inaalagaan mo ang nakababata mong kapatid. Ngayon ikaw ay hindi man lang nasugatan, pero si Jiajia ay nasugatan sa noo. Hindi ka ba man lang nalulungkot? Hemp. Kung hindi dahil sa anting-anting na iniwan ng aking guro, baka buhay ko na ang kapalit, ang pamilya Bai. Talaga namang nakakamangha. Mama, Papa, wag niyo na pong sisihin si ate. Malaki na po siya. May dignidad din siya. Ate, wala akong intensyon na sisisihin ka . Itong card, may 5,000 piso na balitaan kung ang iyong mga tunay na magulang ay mangingisda at napakahirap ng buhay nila. Ang perang ito, panggastos mo sa biyahe at pambili na rin ng maliliit na regalo para sa iyong tunay na mama at papa. Oo nga pala. Huwag na huwag kang magpapadala sa pagiging hambog at bibigyan mo sila ng mamahaling regalo. Sa mata at pananaw nilang kabilang sa mababang uri, mas mura ang isang bagay. Mas bagay sa kanila. Mas bagay sa kanila. Bai Jiajia, hindi ka ba napapagod sa pagiging ganyan pa, tea effect, araw-araw? Nakakabawas ng swerte ang pagiging green tea. Nakikita ko na ang balangkas ng iyong buto ay baluktot, maikli ang iyong buhay at kakaunti ang iyong swerte dahil sa sobrang lalim ng pagka-tea mo. Mas mabuti pa na gamitin mo ang perang iyan at pumunta sa templo para magsunog ng insenso para malampasan mo pa ang kaunting kasamaan? Ikaw. Ate, ginagawa ko to para sa iyo. Bakit niya ako sinasabihan ng ganyan? Ikaw na walang utang na, loob na traidor? Paano mo nasabing susumpain mo ang aking anak? Dapat kang paluin. Ma, Ikaw na walang hiya, naglalakas loob ka pang umiwas? ate, huwag mo namang ganyanin si mama.
Kung magpapakumbaba ka lang at taos-pusong humingi ng tawad, mapapatawad ka ni Mama. Kung sa tingin mo, 5,000 ay napakaliit, dadagdagan ko pa ng 500. Bakit ako magsasorry? Wala akong utang sa pamilya, bay? Ang sakit. Gia, wala kang hiya. Papatayin talaga kita ngayon. Huwag kayong magulo. Ang ingay ninyo, walang pinag-aralan. Ziki, hindi mo inalagaan ng mabuti ang iyong kapatid? Kasalanan mo yan. Humiyad ka sa nanay mo at mag-sorry. Ipapangako ko sa iyo, papayagan kitang manatili sa pamilya, bay ng kalahating taon, at pagdating ng tagsibol sa susunod na taon, kapag umamin na ang panahon, babalik ka sa iyong tunay na magulang. Hindi na kailangan. Ngayon na natagpuan ko na ang tunay kong mga magulang, uuwi na ako para makasama sila. Ang ganda ng sinasabi ninyo, pero nakita ninyong hindi ako namatay ng mabagsakan, kaya gusto ninyo pa? Ring pigain ang aking swerte, ano? Walang utang na loob, ikaw. Anak ko, si Ziki, dahil ayaw mong humingi ng tawad, hindi na kita pipilitin. Pero anak ko pa rin kita, manatili ka na muna dito sa bahay natin ng kalahating taon. Dahil hindi pa kaya ng tatay na iwan mo kami. Ang bahay na ito, ayoko nang tumagal pa ni 1 minuto rito. Itong maliit na halaman, binili ko ito gamit ang sarili. Kung pera mula sa trabaho, pati na rin ang drawing ko ng alahas, pakibalik na lang sa akin. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya, bay. Isa lang namang drawing iyon, di ba? Ibigay niyo agad kay Ziki. Pinunit Itinapon ko. Itinapon Pinunit ni ni Gia. Mama. Nasaan ba talaga nakatago ang drawing na iyon? Ang mabuting gawa ay may mabuting bunga, at ang masamang gawa ay may masamang bunga. Ang hindi sa inyo, ay hindi ninyo mapipilit na makuha. Pamilya bay, pagkatapos nito, mag-ingat na lang kayo. Si Yunting, bakit mo gustong pigilan ang walang utang na loob na iyon kanina? Hindi ba matagal? Muna siyang gustong paalisin. Ang flower pot na nahulog mula sa napakataas. Hindi pa rin siya napatay. Ipinapakita nito na may natitira pa siyang swerte na maaari nating gamitin para sa pamilya bay. Isa pa, kung hindi siya mamamatay, hindi natin. Makukuha ang lahat ng swerte niya. Aabangan ko na siya at ibabalik. Huwag na. Sa malas sa loob ng pamilya bay, siya nabuhay ng 18 taon. Nakasanayan na niya ang marangyang buhay. Pagbalik niya sa tunay niyang mga magulang, hindi siya makakatagal sa paghihirap kahit ilang araw lang. Sa oras na iyon, siya ang magmamakaawang bumalik. Bakit niyo itinago ang drawing ng alahas na iyon? Hindi ba papel lang iyon? Isa pa, si Gia ay nag-aral ng pagpipinta mula pagkabata. Hindi ba mas magaling siyang magpinta kaysa kay Ziki? Hindi lang iyon simpleng papel. Masyadong abala si Gia noong nakaraang linggo. Kaya ginamit niya ang drawing ng alahas ng babaeng salbahe na iyon para makasali sa City Art Exhibition. Ang resulta, napansin ng mga tao mula sa pangkat yu alahas at pinapupunta si Gia. Aasenso na ang anak natin. Iyan ba ang pangkat yu? Ang pinakamataas na pamilya na iyon? Na tumawag sa atin ilang minuto lang ang nakalipas at nagpahayag na makikipagtulungan sila sa pamilya bay? Mukhang ang sinabi ng pari na si Bay Ziki ang ugat ng swerte ng pamilya bay ay puro walang kabuluhan. Kakagaling lang ni Bay Ziki at ang pamilya bay ay magsisimula na ng isang siglo ng pag-unlad at paglipad. Mga ninuno sa itaas, ang inyong apo na si Yunting ay hindi nabigo sa mga inaasahan ng mga naunang henerasyon ng pamilya bay. Bakit biglang ang lamig? Sigurado akong nagpakita ang mga ninuno. Ang mga ninuno ay nabibilang sa yen, kaya nakakaramdam tayo ng lamig. Oo, tama. Si Gia talaga ang matalino. Si Gia talaga ang matalino.
Masyado akong nagmadali. Nakalimutan kong tanungin kung nasaan. Talaga ang aking tunay na mga magulang? Saan ko sila hahanapin ngayon? Bakit na naman itong mayayaman na walang mata habang naglalakad? Hindi talaga umaalis. Ang taong ito parang may sira yata sa ulo, pero Ziki, wag mo akong kausapin ng ganyan. Sa tingin ko, hindi lang ikaw walang salamin, kundi sinasadya mong magpabaya siguro? magpabaya? Sira? Gintong liwanag ang bumabalot. Tiyak na napakayaman nito. Sabi pa ng guro, ang una kong makikita na may balot na gintong liwanag ay siya ang aking itinadhana. Siya? Maliit na babae. Medyo malikot ka, ha? Ikaw? Ano bang gusto mong gawin talaga? Huwag kang manghihipo dito. Maniniwala ka bang tatawag ako ng pulis? At idedemanda kita ng pang-aalipusta? Ikaw? Wala kayong magagawa kahit marami pa kayo? Tatawag ako ngayon, darating ang pulis sa loob, alang ng 3 minuto. Magandang araw, Binibini. Magandang araw, Binibini. Magandang araw, Binibini. Hay naku, ang mga taong ito ba ay tumakas sa mental hospital? Hoy! Sino yan? Paano mo nakuha ang numero ko? Babalaan kita kahit sino ka. Munting kaligayahan. Sinusundo kita para umuwi. Umuwi? Oo. Wala akong pakialam kung anong klaseng masamang espiritu ka. Kung nangangahas kang samantalahin ako, ngayon na mismo. Ako ang kuya mo. Ang iyong numero ng telepono, ibinigay iyan ng iyong mga nagpalaki, ang iyong foster parents. Iyon ay ang pamilyang Bai. Ang dami. Among alam, ikaw na sinungaling. Marami ka sigurong inaral, no? Hindi ba sinabi na ang aking biological parents ay nakatira sa isang maliit na nayon ng pangingisda sa tabi ng dagat? Ang bahay ay may butas-butas, malamig sa taglamig at mainit sa tag-araw. At sobrang mahirap. Ngunit ang ipinapakita mo sa akin ngayon, Tama ang sinabi mo. Ang bahay ko ay hindi pala ang pamilya namin. Nakahanap nga sa tabing dagat. Pero ang buong baybaying iyon. At saka, ang mahigit 100 maliliit na isla sa dagat. Lahat iyon ay amin. ako, Oo. Diyos ko, ito ang tinatawag nilang tanyag na mayaman? O kaya'y si King, ang may-ari ng isla? Tara na, umuwi na tayo. Nakakapagtaka talaga. Ang babaeng iyon, kakaalis lang sa bahay namin. Ang aming puno ng pera, bigla na lang natuyo. At pati ang driver, bigla ring nagkasakit ng walang dahilan. Ayaw ding umandar ng kotse. Hay, talagang malas. Ma, sigurado ka ba na mamaya? Makikita natin si Yuja da Xiaoye. Ang pamilyang Yu ay ang pinakamataas na pamilyang mayaman sa hilaga ng Yangtze River sa Longguo. Ngayon hindi ko alam kung bakit. Bigla silang dumating sa Yuncheng. Sabi nila itong si Yujia da Xiaoye ay napakakisig at magandang lalaki. Hindi iyan magkakamali. Direktang tumawag ang pamilyang Yu para magtipon kami ang pamilyang Bai. Maliban sa formal nang nagtutulungan ang dalawang pamilya, 4 na linya, mayroon ding tungkol sa disenyo ng alahas na iyon. Sabi nila, gustong-gusto ni Yu da Xiaoye ang disenyo ng alahas na iyon. Gia, dapat mong samantalahin ang pagkakataong ito kung makapag-asawa ka kay Yu da Xiaoye. Kaya, tayo ang magiging pinakamataas sa lungsod ng iyon. Aangat ang katayuan ko dahil sa iyo, anak. Sa harap ng tatay mo, makakaganti ako sa galit na naipon dahil hindi ako nagkaanak na lalaki.
Ma, huwag kang mag-alala. Ang anak mo, kapag nakita lang ang panganay ng pamilya Yu, tiyak na mapapasakin siya. Ma, iyan ay si Baiziki. Si Baiziki. Jia, anong nakita mo? Ma, parang nakita ko si Baiziki kanina. Sumakay siya sa nangungunang sasakyan. Hay naku, ikaw talagang bata ka. Sinabihan kitang bawasan ang pagpupuyat sa cellphone. Baka nasira na ang mata mo. Sino ba siya para maging ganoon? Ang gara at luhong convoy na yan, tayong dalawa, ang mamahalin nating katawan ay walang pagkakataong makasakay. Sino ba siya para maging ganoon? Tama po kayo, Ma. Ang babaeng yon. Bakit siya makakaakyat diyan? Tara na, bilisan mo. Inihanda na ng tatay mo ang materyales para sa pakikipagtulungan sa pamilya Yu. At pupunta rin siya sa pamilya Yu mamaya. Tayo muna ang mangunguna para mapahiya ang pamilya Bai. Sige. Tara na. Anong ginagawa ninyong lahat? Bakit hindi pa ninyo naisasama ang taong susunduin? Andyan na pa. Wow! Ang pinakatap na liwasang jiksiyang sa lungsod ng yon? Diyos ko, hindi ba ako nananaginip? Tara na. Hinihintay ka na ni Lolo, ni Tio at ni Tia. Nasa labas ng bayan ang pinsan mo, pero pauwi na. Aking Jixiang, ang munti kong Jixiang. Maligayang pagdating sa bahay. Binibini. Bilisan, tulakin niyo ako. Oh, hindi maganda! Malapit nang magkagulo ang pamilya Yu. Maitim na asul ang noo. Masamang espiritu ang pumasok sa palasyo ng buhay. Ito ay tanda ng maikling buhay at matinding kamalasan, pero tila hindi ito tama. Aking Xiao Jixiang, sa wakas ay nahanap ka na ng lolo. Mula nang nawala ka 18 taon na ang nakalipas. Araw-araw akong nagdarasal sa Bodhisattva. Hinihiling na ibalik ka niya. Nakarinig siya. Mahal kong asawa. Hindi ko binigo ang iyong huling habilin na ibalik ko ang ating apo. Tatay, ayos lang po ba kayo? Siyempre, ayos lang ako. Masaya lang ako. Dahil bumalik si Xiao Jixiang. Masaya ako. Kaya walang sakit na makakahadlang sa akin. Jixiang, maligayang pag-uwi. Jixiang, ipinahanda ko na ang iyong silid. Ang buong gusali sa likuran ay ang iyong silid. Buong gusali? Oo. Huwag kang tumunganga. Magbigay galang ka na. Opo. Lolo, pangalawang tiyo, pangalawang tiya. Ay, kung ganoon pala ang tungkol sa pamilya Yu, ay may kinalaman sa kanila. Jixiang, kumusta ka nitong mga nakaraang taon? Nitong mga taong wala ka. Araw-araw ka halos inaalala ni Lolo. Nag-aalala na baka nahihirapan ka sa labas. Parang kinain na siya ng pag-aalala. Buisit ka, anong binubulong? Mo habang kaharap ko, hayaan mong si Jixiang ang magsalita. Lolo, ay nito ba? Ang pamilya na may iisang dugo, kahit na wala ako, lagi pa rin nila akong iniisip. Apo, dali, sabihin mo kay Lolo, nasasaktan ka ba sa labas nitong mga taon? Sino man ang mga has na apihin ng apo ko, tiyak na gagawin ko siyang
Lolo, ayos lang po ang kalagayan ko. Tingnan nyo, ang taas ko na. Si Jixiang ay halos kasing gantas na ni Lolo. Pwede na niyang isama si Lolo sa pamamangka. Tay, dumating na si Divine Dr. Liao. Kailangan mo nang magpaayos ng kondisyon mo. Wenhao, iikot mo muna si Jixiang para masanay siya sa bahay na ito. Teka muna. May sasabihin pa si Lolo sa'yo. Ang paglaki ni Ziki, malaking pasasalamat sa Pamilya Bai sa pagpapalaki sa kanya. Kailangan tayong gumanti sa Pamilya Yu. Huwag kang mag-alala, Lolo. Ihahanda ko na ang pinakamalaking proyekto ng kooperasyon namin pagdating namin sa Yuncheng at ibibigay sa Pamilya Bai at iimbitahan ko ang Pamilya Bai sa bahay para pasalamatan sila ng formal. Kung ganoon, samahan mo si Ziki na maglibot-libot. Sige. Sa ganitong oras araw-araw, kailangan uminom ni Lolo ng gamot at magpa-therapy. Sasabayan muna kitang maglibot. May nangyayari ba sa kalusugan ni Lolo? Matanda na siya, may mga lumalabas na sakit niya. Hindi naman malala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mukhang hindi na siya magtatagal. Siya ay sinasakop ng masamang espiritu. Pero ang mansyon na ito ay may perpektong kapaligiran? Saan nanggaling ang masamang espiritu? Alam mo ba kung bakit? Tinawag na Masayang Bundok Resort. Ang mansiyon na ito na napakamahal ng bawat pulgada. Dahil ikaw ay si Masaya, ikaw ang tanging babae sa Pamilya Yu. Mula pagkabata, tinanggap mo ang lahat ng pagmamahal ni Lolo at Lola. Espesyal na ipinagawa ito ni Lolo para sa iyo. At iyon dagat na pag-aari ng pamilya, kasama na ang mahigit 100 isla dahil lang sa mahilig ka sa dagat, noong bata ka, binili lahat. Iyon ni Lolo. Kuya? Ang hindi gagaling ang sakit ni Lolo sa gamot lang kung ipagpapatuloy niya ang therapy? Natatakot ako para sa kanya. Sige, alam ko na. May importante akong trabaho na kailangan kong asikasuhin. Maglibot ka muna mag-isa. Babalik ako para hanapin ka mamaya. Sige. Tiyak na mabubuhay ng matagal si Lolo. Hindi na marami ang oras ni Lolo. Pero, nakakahabol pa. Ang Jixiang Villa? Ito ang pinaka-eksklusibo at marangyang villa sa ating Yuncheng. Walang karapatan ang mga ordinaryong tao na tingnan lamang ito. Hindi ko inasahan na kaming mag-ina ay personal na makakapunta ngayon at makakapasok upang maglibot. Ma, kanina sa pintuan, nag-ulat lang kami na kami ay miyembro ng Pamilya Bai. At kaagad, kaming pinapasok ng magalang ng guwardiya. Ipinapakita nito na seryoso ang Pamilya Yu sa pakikipagtulungan sa Pamilya Bai. At seryoso rin sila sa akin. Kapag lumaki at umunlad, ang Pamilya Bai, gagawin namin ni Papa ang isang villa na kasing enggrande nito para sa'yo. Hindi. Gagawin namin itong mas enggrande pa kaysa rito. Talagang hindi ka binigo ng iyong ina. Simula nang paalisin natin ang bastos na iyon, ang pamilya natin ay nagsimulang talagang umangat. Iniisip ko pa nga na baka sinadya ng maestro noon na hayaan ang babaeng iyon na pigilan ang swerte ng Pamilya Bai. Kung alam lang niya na ang Pamilya Bai ay malapit ng lubos, na umangat tiyak na pagsisisihan niyang umalis sa Pamilya Bai. Wala na siyang balikan. Siya ay basura na itinapon ng Pamilya Bai. Wala na siyang anumang halaga. Isa pa, tiyak na ni Ina na ang batang Master Yu ay binata pa. Kapag nakita mo ang batang Master Yu mamaya, gamitin mo ang lahat ng iyong pang-akit sa lalaki. Ma, si Bai Ziki. Huwag kang mag-alala. Hindi hahayaan ni Ina na makabalik ang walang kwentang iyon. Ma, si Bai Ziki, nandoon siya. Bai Ziki, sino ang nagsabi sa iyo na sumama ka? Sino ang nagsabi sa iyong sundan kami? Tigilan mo na ang pagiging masyadong mapag-akala. Maaari ba? Pinapayuhan, angko kayo. Huwag muna kayong lumabas nitong mga nakaraang araw. Kung hindi ay mapapasok kayo sa malaking gulo. Ikaw na masamang bata. Ikaw? Mama, nasa bahay tayo ng Pamilya Yu. Hindi mo kailangang magalit ng dahil sa kanya. Ate, hindi ko inakala na makikita kita dito. Alam ko na siguradong nagsisisi ka sa pag-alis sa Pamilya Bai.
ang pagmamadali mong humingi ng tawad kay mama, naiintindihan ko. Pero hindi, mo dapat kami sinundan. Ikaw talaga. Kahit palumuhod, ang pamilya ba ay para pabalikin ako? Hindi ako babalik. Dahil kapag nakikita ko kayo, nadarama ko ang pagkasuklam at kawalan ng halaga. Ikaw na masamang bata, nagre-rebelde ka na. Huwag mong sasaktan ang aming panganay na ginang. Bakit ka nananakit? Ginang, ayos ka lang ba? Panganay na ginang. Sabi mo siya ang panganay na babae. Panganay siya ng aling pamilya? Siya? Siyempre, kami. Sa amin. Kami. Lakasan mo ang loob. Nangangahas kang magkunwari na siya ang panganay na babae ng pamilya Yu. Sino ang nagbigay sa iyo ng ganoong lakas ng loob? Sisi siya. Ay ti talagang? Baka talaga siya ang panganay na babae? Mama, syempre, hindi siya. Ate, itong lolo na, nag-aalaga ng isda sa pamilya Yu. Siya ba talaga ang tunay mong ama? Alam ko na. Paanong ang munting kalapating ito ay magiging panganay na babae ng pamilya Yu? Ako. Hindi. Hindi mo na kailangan magpaliwanag sa kanila? Ate, paano ka makikipag-usap sa lolo ng ganyan? Wala ka man lang galang. Bagamat mahirap si lolo, kahit papaano, siya ang tunay mong ama at ang magtrabaho sa Jixiang, manor para sa mayamang pamilya Yu, ay mas mahusay kaysa sa pangingisda sa dagat at pagpapaaraw. Ate, kailangan mong matutong makontento. Ako. Lolo, sa tingin ko ikaw ay isang taong tapat at simple, hindi ka basta-basta magsisinungaling. Lahat ito ay para sa reputasyon ni ate. Kaya ka nagpakita upang tulungan. Si ate na magkunwari na siya ang panganay na babae ng pamilya Yu, di ba? Pero, Talagang napakatalino mo, hindi ba? napuri mo ako ate, pero kanina ay sinaktan mo si mama at hindi ito mapapatawad. Kami ni mama ay mga importanteng bisita ng pamilya Yu. Kung malalaman ito ng amo ni lolo, baka lang, Panganay na babae. Ako. ate, hanggat luluhod ka at humingi ng tawad kay mama. Tiyak na patatawarin ka ni mama. Ipinapangako ko rin na ang nangyari kanina ay hindi ko babanggitin kay Senyorito Yu. Ikaw at si Lolo ay maaari pa ring manatili dito at kumita ng inyong ikabubuhay. Kayo, mag-ina, ang isa ay mapagmataas, ang isa naman ay mapagkunwari. Talaga namang pareho kayong masama. Hayop ka. Inalagaan ka ng pamilya Bai sa loob ng 18 taon. Tapos, mang-iinsulto ka sa akin, mabuti na lang at pinalayas ka kaagad sa pamilya Bai. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sa iyo. Ang daldal mo at ang tabas ng dila mo. Kaya pala habang buhay kang hindi nagkaroon ng anak na lalaki na gusto mo? Walang utang na loob. Judas, nangangahas kang sabihin na hindi ako makakapag-anak ng lalaki? Punitin ko ang bibig mo ngayon? Ate, huwag na huwag mong saktan si mama. Kung hindi, magiging lapastangan ka. Ang sakit. Ako, magsasagupaan tayo. Tama na. Ginoo, tamang-tama ang dating nyo. Nagpapanggap siyang dalaga ng pamilya Yu dito. Mabuti na lang at nakita namin, ito ng aking anak. Napakabanal ng pagkakakilanlan ng dalaga ng pamilya Yu. Paano siya ang hamak na babaeng ito? Nangahas magpanggap? Hahayaan niyo akong turuan siya ng leksyon para sa inyo. Sino ang tuturuan mo ng leksyon? Jixiang, bakit ka sinaktan? Nang baliw na babaeng ito? Kaya pala, ganito pala ang pakiramdam ng protektado. Sino? Ka ba talaga? Pumunta kayo sa mansyon ng Jixiang tapos hindi nyo alam kung sino ako? Ngayon sasabihin ko sa inyo, ako si... Butler Wen. Suspect ko. Palihim silang. Umakyat sa pader para makapasok. Dali, palabasin mo na sila. Ako, si... Butler Wen. Para sa kaligtasan ng ating mansyon, hindi natin pwedeng pabayaan na makapasok ang mga kung sino-sino lang. Ikaw pala si Butler Wen. Nagkamali lang kami. Siya ang inampon namin noon. Hindi ko inasahan na pagkatapos namin siyang alagaan ng 18 taon sa hirap at ginhawa nang nahanap na niya ang kanyang tunay na magulang, nakalimutan na niya kaming lahat. Iyan pala ang adoptive mother at kapatid ni Xiao Jixiang, ang mag-ina ng pamilya Bai.
mukhang hindi sila mabait kay Xiao Jishyang. Sana lang ang lolo at ako ay makapagpasalamat pa sa kanya ng maayos. Hinahanap niyo ba siya? Hindi. Ako at ang aking anak ay inimbitahan para bisitahin si Binibining Yu para magpasalamat sa kooperasyon ng Pamilya Yu at Pamilya Bai. Bukod pa rito, dinala rin namin ang disenyo ng alahas na nagustuhan ni Binibining Yu. Tungkol naman sa babaeng iyan, aksidente lang naming nakita. Hindi ba sinabi mo na itinapon na ang disenyo ng alahas na yan? Pagguhit iyan ng anak ko, bakit mo itatapon? Binabalaan kita? Huwag mo nang tangkain na kunin pa ang disenyong yan. Tieske. Isang simpleng butler lang pala. Sayang naman, ang maganda mong mukha. Butler Wen, ang kapatid ko, noon ay hindi naman magaling. Gumagawa ng mga kung ano-anong okultismo. Lagi siyang nagmumuni-muni. Kung mananatili siya rito, natatakot ako na baka mabastos niya ang mga mahahalagang tao sa mansyon. Kami ng mama ko ay nagpapaalala lang sa kanya, pero hindi namin inasahan na magagalit pala siya at mapapahiya. At sasaktan pa kami ng mama ko. Butler Wen, sana ay tulungan mo kaming magpaliwanag ng sitwasyon. Sila ang unang gumawa. Nag-self-defense lang ako. Sinasabi mo na ako ang Mane di Erwen. Para makita ko ng malinaw, ang tunay nilang mukha, tama? Medyo matalino ka rin pala. Panoorin mo ang gagawin ko. Manedier Wen, ang pamilyang Yu ay isang top tier na marangal na pamilya. Ang isang taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob, immoral, at walang hiya ay iminumungkahi kung paalisin mo. Ang mag-ama, ang iwanan sila rito, ay magiging isang panganib sa huli. Kung sakaling gumawa pa sila ng gulo, si Batang Ginoong Yu ang masisisi at madadamay ka pa, hindi ba? Ate, wag mong sisihin si mama. Para rin naman sa iyo ang ginagawa niya. Dati sa pamilyang, bye, pinagbibigyan ka namin. Hindi ka namin sinisi kapag nagkakamali ka. Pero kung dito ka nagkamali, magiging seryoso ang kahihinatnan. Medyo malakas pa naman ang katawan ng tatay mo. Hindi naman kayo. Magugutom kung bumalik kayo sa pangingisda sa dalampasigan. Ang pinakamasama ay bawasan, na lang ang pagkain ng 2 beses sa isang araw. Ako ay Huwag na kayong mag-alala sa mga bagay na may kinalaman sa pamilyang Yu. Kung napalito lang kayo para pasalamatan ng aming batang Ginoo, ako na ang maghahatid ng inyong mensahe. Maaari na kayong bumalik. At tungkol naman doon sa drawing ng alahas, ang aming batang Ginoo ay interesado lamang sa tunay na may-ari ng drawing na iyon. Wala kaming interes sa peke. Ang drawing na iyon ay malinaw na tungkol sa hikaw ng aking ina noong nabubuhay pa siya. Isang natatangi at orihinal na disenyo. Paano niya iyon madodrawing? Hindi. Manager Wen, nakipag-ugnayan kami sa sekretarya ni Batang Ginoong Yu bago kami pumunta rito. Pumayag siyang makipagkita sa amin. At saka, anong karapatan mo para sabing peke ang anak ko? Linawin mo ang sinasabi mo. Manager Wen, isa ka lang tagapamahala. Wala kang karapatan at autoridad na magdesisyon para kay Batang Ginoong Yu. Pumunta ka ngayon at ipaalam kay Batang Ginoo. At hindi ko na isasama sa listahan ng reklamo ang kapalaluan at kawalang galang mo kay Batang Ginoo. Kapag nagkita kami ni Batang Ginoo, titiyakin kong paparusahan niya ng husto ang alagad niyang tulad mo. Bakit sa dinami-rami ng tutulungan mo, itong si Baiziki pa ang pinili mo? Ang babaeng yan. Irereklamo mo ako sa Batang Ginoong Yu? Hindi mo ba alam kung sino ako? Ako ang tinutukoy ninyong... Ako yung tinutukoy mo. Na ginagawa nila sa iyo palagi. Sanay na ako. Maaari na kayong umalis. Bukod pa rito, formal ko kayong inaabisuhan na tuluyan ng kanselado ang pakikipagtulungan ng Pamilya Yu at Pamilya Bai. Ano? Kanselado? Hindi mo inireport. Iyan kay Senyorito Yu. Paano mo nasabing kanselado? Kung nalaman niya na nagpasya ka ng walang pahintulot para sa kanya, matatanggal ka na bilang tagapamahala. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mas mabuti pang pumunta ka na ngayon. Lumaki kaming magkasama ni Senyorito Yu. Ako ang matalik na kaibigan niya. Kung sinabi kong kanselado ang pakikipagtulungan sa Pamilya Bai, talagang kanselado ito.
Tungkol naman sa iyo, mag-ingat ka at baka malaman kung ninakaw mo ang pinta ng iba. Kung napakalaki ng halaga ng pintang iyon, ipupulong ka at ipapakulong? Sa tingin mo, ilang taon kang makukulong? Ikaw na tao. Inaakala mo ba talaga na ang pamilya Bay ay karapat-dapat sa pamilya Yu? Pinili kong makipagtulungan sa pamilya Bay dahil ang pamilya Bay ay nagkaroon ng napakalaking oportunidad 18 taon na ang nakakaraan. Ngunit ngayon, ang oportunidad na ito ay sinira ninyo ng inyong sariling mga kamay. Kayo ba ay aalis ng kusa? O kailangan ko pa bang magpahatid sa inyo? Isa ka lang tagapamahala. Wala kang karapatang paalisin kami. Kami ay mga kagalang-galang na panauhin ni Ginoong Yu Sr. Kagalang-galang na panauhin? Hindi kayo karapat-dapat? May tao ba riyan? Paalisin sila. Gusto kong makita si Ginoong Yu Sr. Teka muna. Bitawan mo ako. Kung alam ko lang, bakit ka pa nagmayabang kanina? Hindi iyan sa iyo? Ikaw. Dalhin siya. Bitawan niyo ako. Mula ngayon habang nandito ang kuya mo, walang sinuman ang makakapag-api sa iyo. Ang iyong mga gamit, walang makakaagaw. Mali siguro ang pagkakaintindi ni Master. Siya ang aking kuya. Paanong posible na siya ang itinakdang pinakamahusay na kapares ko? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako, bitawan. Ma, ayos ka lang ba? Ang ate talaga, walang awa. Nakipagsabuatan pa kay Wen Guanjia para i-target tayo. Sa totoo lang, takot lang siya sa atin na makita si Yu Da Xiaoye. Nainggit siya na ako ang magiging nobya ni Yu Da Xiaoye. Hindi niya tayo pinapayagang makita. Ibig sabihin ba hindi na natin siya makikita? Pagkalipas ng 3 araw, ang pamilyang Yu ay magsasagawa ng isang top-tier na commercial banquet sa Jixiang Shansuang. Ihahayag ang pamilyang Yu ang formal na pamumuhunan sa Yuncheng. Ang aming pamilyang Bai ay kabilang din sa mga inimbitahan. Pag nakita ko si Young Master Yu, gugustuhin kong palayasin ang maliit na kalapating ito at pati na rin si Wen Guanjia at pati na rin itong biolohikal na ama ng maliit na kalapati. Lahat sila ay papalayasin sa Yuncheng. Ma, napakagaling mong mag-isip at napakabait mo pa. Nakikita ko na si Wen Guanjia ay may gusto sa ate, kaya itinuturing mo itong pagtulong sa kanila para hindi na sila maghiwalay. Yunting, bakit ka nandito? Ano na namang kalokohan? Ang ginawa mong tanga? Tay, bakit mo sinasaktan si Mama? May bahagi ka rin dito. Pupunta sana ako para bumisita kay Young Master Yu. Ngunit kanina lang, nakita ko ang tawag mula sa sekretarya ni Young Master Yu. Sabi ang lahat ng proyekto ng pamilyang Yu at pamilyang Bai ay tuluyan ng nakansela. Nakansela na lahat. Dahil sa inyong dalawang hangal. Maaari kaya na si Bai Ziki ay may natitirang swerte pa rin. Ang pag-alis sa pamilyang Bai, ang naging epekto. May 10 ganitong estate ang pamilyang Yu sa buong bansa. Lahat sila ay tinatawag na masaganang manor. Akin, ang lahat to. Biglang naging mayaman ako. Kung may problema ka sa hinaharap, sabihin mo lang sa kuya mo. Huwag ka nang magpabitin pa. Natatakot kasi akong hindi ka maniwala sa akin eh. Basta galing sa iyo, maniniwala si kuya. Paano? Kung niloloko lang kita? Maniniwala pa rin si kuya. Bakit? Ang gwapo niya talaga. Hindi. Siya ang kuya ko. Jixiang, bakit ganyan ka makatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Wala? Wala naman. Wenhao, Jixiang, tapos na pala kayong mag-ikot at humanga sa manor. Ang laki po kasi ng manor. Hindi po namin matatapos agad ang pag-iikot. Tita, kumusta na po ang kalagayan ni Lolo? Lolo, siya ay... Ginawa ko na ang lahat. Mukhang ito na ang kalooban ng langit.
Hauer, huwag kang bastos. Hauer, si Dr. Liao ang pinuno ng mga banal na manggagamot sa Huaxia. Kung wala lang talagang paraan, hindi niya pababayaan ang taong mamamatay. Check. Anong klaseng banal na manggagamot? Kahit na hindi mo makita ang masamang espiritu na pumasok sa palasyo ng buhay, dapat may paraan kang ayusin ang paghina ng 5 laman loob at pahabain ang buhay ng 3 hanggang 5 taon. Hinihiling ko na bigyan niyo kami ng gamot, Dr. Liao. Iligtas niyo ang lolo ko. Ganyan ba kayo sa pamilya Yu? Tumanggap ng bisita? Ay... Patawarin mo kami, Dr. Liao. Si Hauer kasi, gusto lang talaga niyang iligtas ang kanyang lolo. Hauer, hindi ka ba magsusorry ka agad kay Dr. Liao? Dr. Liao? Tama? Bakit kailangan mag-sorry? Ikaw na pinuno ng mga banal na manggagamot sa Huaxia? Hindi mo man lang maayos? Itong maliit na sakit. Nakuha mo pang magpakita ng ganyan? Naglalaro ng banal na manggagamot. Hindi ka ba nahihiya? Ano ang sinasabi mo? Napakalaki ng bibig. Ang maliit na sakit na sinasabi mo. Sa medisina, tinatawag itong paghina ng 5, kahit ang mga Diyos ay mahirap gamutin. Mula nang umakyat sa langit ang lolo ng aking guro, tanging ang nakababatang tiyuhin ko lang ang makakagamot. Ngunit, ang nakababatang tiyuhin ko, iyan ay ang sagisag ng lolo ng aking guro. Jixiang, huwag kang bastos. Si Lolo ay isa lamang. Lolo, wag po kayong magalit. Hihingi po ako ng tawad kay Dr. Liao. Dr. Liao, ako? Hindi. Ang mga kabataan ay ipinagtatanggol lang tama. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Mayroon pa akong kailangang gawin kaya aalis na ako. Munting nakakatandang kapatid. Nakita ko talaga ang sinasabing munting nakakatandang kapatid. Hindi magandang manatili rito ng matagal. Mas mabuting kumpirmahin ito mamaya. May sakit ako. Hindi na kita kayang ihatid, Dr. Liao. Yongze, Shulan, ihatid ninyo si Dr. Liao para sa akin. Sige. Dito po kayo. Dr. Liao. Bilang isang manggagamot, hindi ako nakapagligtas ng tao. Hindi ko matatanggap ang gantimpala na ito. Dr. Liao, ito ay napag-usapan na natin. Napagkasunduan na natin ito. Sa pera na ito, ang bagay na iyon ay... Wenhao. Jixiang, konti na lang ang panahon ng inyong lolo. Pagkatapos ng 3 araw, ang Yu family ay magho-host ng isang granding piging. Sa piging na iyon, sa harap ng maraming mararangal na pamilya ng Yuncheng, gusto kong i-welcome si Jixiang pabalik sa bahay. Wenhao, ikaw ang bahala sa bagay na ito. Ikaw mismo ang gagawa. Siguraduhin mong maging enggrande ito at kahanga-hanga. Opo, lolo. Lolo, ang mukha niyo ay nagpapahiwatig ng mahabang buhay? 85 taong gulang pa lang kayo? Hindi pa iyan ang oras ng inyong kamatayan? Gusto rin ng lolo na mabuhay ng matagal para makasama ka pa ng maraming taon. Pero ang tao, sa huli ay mamamatay. Huwag din kayong masyadong malungkot. Lolo, ito ang Zheng Yuan pill. Pagkatapos niyo itong kainin, gagarantiyahan ko na ang sakit ay mawawala at ang masamang espiritu ay aalis. Jixiang, huwag mong gawin iyan. Hindi lang basta-basta umiinom ng gamot ang lolo. Dapat sundin ang payo ng doktor. Ayos lang iyan. Makakasakit ba si Jixiang sa inyong lolo? Kailangan kong inumin ang gamot na ito. Lolo, masyadong malakas ang epekto nito kahit kaunti lang ang inumin niyo. Lolo? Lolo. Bakit mo gustong saktan si Lolo? Teka muna. Ang itim na dugo ay naipong masamang puwersa. Kapag nailabas iyan, magiging maayos na si Lolo.
Nagsisinungaling ka pa. Wenhao, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya. Lolo, ako? Walang sino man ang pahihintulutan kong saktan ang aking munting Jixiang. Lolo, kayo? Huwag mo akong tawaging lolo. Lolo, ang binti ninyo? Gumaling na ang binti ninyo. Sabi ko na, kaya kong gamutin ang binti ni Lolo. Napakatigas ng kamay mo. Patawad, Jixiang. Kanina kasi, Naiintindihan ko. Sa pagkakataong ito, patatawarin na kita? kung ganoon, sasabihin ko kaagad ang balitang ito kina tito at tita. Tiyak na matutuwa sila kapag narinig nila. Teka, hindi. Huwag mong sasabihin sa kanila. Bakit? Lolo, umayos kayo at bumalik sa wheelchair. Walang sino man ang dapat ang makaalam na gumaling na kayo. Dahil may traitor sa pamilya Yu. Traidor? Traidor? Kung hindi natin mahuhuli ang traitor na ito, sasapit sa pamilya, Yu ang malaking kapahamakan. Hirap na hirap akong hanapin ang pamilya ko. Kung sino man ang magtangkang manakit sa aking pamilya, hindi ko siya palalampasin. Lolo, kuya, mula ngayon, sundin ninyo ang sasabihin ko. Parang may nagbabantay sa bahay natin nitong mga araw. Una, si Yunting nadulas ka habang naliligo, tapos nawala ang mga alahas ko. Kahapon, nagkasunog pa sa bahay. Halos mamatay si Gia Gia. Maliliit na bagay lang yan. Ang importante, ang market value ng White Group natin ay patuloy na bumabagsak. Kinansela rin ng Yu family ang kontrata nila sa atin. Ngayon, maraming supplier ang humahabol sa atin para maningil. Ang White family natin ngayon ay nasa bingit na ng kapahamakan. Kasalanan ng ate. Kung hindi siya umalis sa bahay natin, sa taglay niyang malas at swerte, tayo ay makakaligtas sa anumang panganib. Hindi ba sinabi ninyo na ang tunay niyang ama ay nag-aalaga ng isda sa Yu family? Ano man ang mangyari, kailangan natin siyang hanapin at ibalik dito ngayon. Kung talagang hindi, pati ang tunay niyang ama ay dalhin natin dito sa White family para mag-alaga ng isda. Kaya kahit mamatay siya, kailangan siyang mamatay dito sa White family natin. Bakit ko kailangang mamatay? Dito sa White family ninyo? Pinagpala ako ng magandang kapalaran at hahaba ang buhay ko. Kahit na ang buong pamilya ninyo ay inilibing sa dagat, buhay pa rin ako, kaya hindi ako mamamatay sa pamilya Bai. Ikaw na. Ate, ilang araw na tayong hindi nagkita. Lalo kang gumaganda. Pero kahit nagaano pa kaganda, ang buhay mo sa labas. Sa huli, ikaw ay nakatira lang sa bahay ng iba. At tiyak na huhusgahan. Ngunit sa buhay kong ito, ang pinakamaraming panghuhusga na natanggap ko ay dito sa pamilya Bai. Ate, pero pamilya pa rin tayo. Ang mga hindi pagkakaunawaan noon, tiyak na malilinawan. Tama, tama. Ngayon, sincero kitang iniimbitahan na bumalik ka sa amin. Hindi na kailangan, tapos na ang ugnayan ko sa inyo ang pamilya Bai. Mas mabuti pang huwag na tayong mag-abala sa isa't isa. Mauna na ako. Ay, oo nga pala, pinapayuhan ko kayo. Tikman nyo muna ang masasarap na pagkain dito. Dahil kung palalampasin nyo ang araw na ito, hindi nyo na ito matitikman pa. Binigyan ka na ng pagkakataon pero sumusobra ka na. Akala mo ba dahil may tagapamahala ka na sa pamilya Yu, ay magiging reyna ka na? Ang uwak ay uwak pa rin. Zichi Ate, anong gagawin mo? Zichi. Kung ako man ay isang phoenix, hindi ikaw ang makakapagsabi niyan. Pero alam ko, inusundan ka ng kamalasan at malapit ka nang maging isang kalbong matandang manok. Ikaw. Yueru. Zichi, sa totoo lang noon hindi. Talaga namin pinansin ng mama mo ang nararamdaman mo. Pero tapos na iyon. Ngayon mag-sorry ka sa mama mo. At patatawarin ka namin ng papa mo. Pagkatapos ng piging, sumama ka na sa amin pauwi. Ikaw pa rin ang panganay na binibini ng pamilya Bai. Hindi ba gusto mo ng kotse? Pangako ko ibibigay ko sa iyo. Mula ngayon,
Hindi mo na kailangan gawin ang mga gawaing bahay at hindi mo na kailangang magparaya sa nakababata mong kapatid. Wala ka bang narinig? Nakasabihan? Ano? Ang huling pagmamahal ay walang halaga? Lalo na't hindi naman ito totoo. Hindi ka pupunta kahit saan ngayon? Kailangan mo akong samahan pa uwi. Bitawan mo ako. Bitawan. Tigilan nyo yan. Bitawan mo. Sino nagbigay sa iyo ng karapatan na hawakan siya? Ikaw. Aray ko. Sana naman hatulan kami ng lahat dito. Ang anak namin na pinalaki ng pamilya bay sa loob ng 18 taon. Ngayon nakipagsabuatan sa isang walang kuwentang lalaki at sinasaktan ang sarili niyang mga magulang. Gusto lang nila kaming patayin. Ate, isa tayong pamilya. Paano mo naman makakayang makipagsabuatan sa isang dayuhan? Para saktan si tatay at nanay, kahit na hindi ka nila ipinanganak, ang utang na loob sa pagpapalaki ay mas malaki kaysa sa utang na loob sa pagpapanganak. Hindi ka naman ganyan dati. Bakit ka biglang nagbago ng ganito? Talagang napakawalang hiya ng inampung anak na ito ng pamilya Bay. Sinaktan niya ang kanyang mga magulang. Dapat siyang maparusahan ng langit. Ang anak na babaeng ikinasal ay parang tubig na itinapon. Hindi pa nga ikinakasal, nakikipagsabuatan na sa iba para saktan ang magulang. Ang hindi tunay na anak ay hindi talaga magiging kasing ayos. Alam nyo ba ang buong katotohanan? Tapos agad kayong nagbibigay ng opinyon dito? Ibig bang sabihin, Ang mga mata ng publiko ay malinaw. Hindi ba pwedeng nag-iimbento lang kami ng kwento laban sa iyo, gayong ang dami namin? Ate, ang lalaking ito ay talagang hindi ang perpektong asawa para sa iyo. Hindi namin ito pahahabain. Bumalik ka na sa katinoan? Bumalik ka na sa amin. Hoy, walang kuwenta. Ibigay mo sa akin ang anak ko. Tulong. Sinasaktan na kami. Tulong. May pumatay. Nanay? Silang dalawa ay magkasabwat. Nagmalaki pa na tagapamilya. Yu sila at nanakit. Sirang-sira ang imahe ng pamilya Yu. Dapat silang parusahan ng gusto. Kami ay mga kagalang-galang na bisita ni Ginoo Yu. Nainsulto lang kami ng 2 utusan ng pamilya Yu. Hindi ba ito tama? Kung hindi ninyo kami, bibigyan ng sapat na paliwanag ngayon. Hahanapin namin si Ginoo Yu at ipapaliwanag ito ng harapan. Mga kaibigan, ako si Bai Yunting, ang ulo ng pamilya Bai ng Yuncheng. Hinihiling ko lamang, Ginoo, binibini. Si Ziki ay isang phoenix, ang pamilya ninyo, at ang buong Yuncheng ay hindi kayang abutin ng isang phoenix. hindi? Hindi ito pwedeng mangyari. halos mapahamak ako dahil sa inyong pamilya Bay. Ginoo Yu, binibining Yu, naakit lamang ako nila kanina. May 200% respeto ako sa pamilya Yu. Pakiusap, patawarin niyo ako. Ginoo Yu, binibining Yu. Patawad. Alam kong nagkamali ako. Ngayon, ipinapahayag ko na ititigil ko ang lahat ng pakikipagtulungan sa pamilya Bay Huwag, at sisingilin ko ang lahat ng utang ng pamilya Bay. huwag, hindi. Sumasang-ayon ako. Isama niyo ako. Walang moralidad ang pamilya Bay. Sugpuin ang pamilya Bay. Walang moralidad ang pamilya Bay. Sugpuin ang pamilya Bay. Walang moralidad ang pamilya Bay. Sugpuin ang pamilya Bay. Walang moralidad ang pamilya Bay. Sugpuin ang pamilya Bay. Tapos na. Tapos na ng tuluyan ito. Ate, pinalaki ka ng pamilya Bay sa loob ng 18 taon. Huwag na huwag kang... Hay naku, tumahimik ka na. Sawa na ako sa pagiging pa-victim mo. Palabasin sila. Ang kotse na ito ay regalo sa iyo ni Kuya. Salamat, kuya. Dumating na si Yulaw. Maligayang pagdating, mga kaibigan mula sa Yuncheng. Ngayong araw ay dumalo sa piging ng pamilyang Yu. Ang piging ngayon, bukod sa formal na pag-anunsyo na ang Yu Group ay mamumuhunan sa Yuncheng. May isa pa, mas mahalagang bagay na ia-anunsyo.
Ang aming pamilyang Yu ay 18 taon na ang nakalipas. Natagpuan na ang aming nawawalang apong babae. Ngayon, formal kong ipakikilala ang aking apo, si Xiao Jixiang, sa inyong lahat. Umakyat ka na, naghihintay si Lolo. Kuya, samahan mo ako. Maghain ng tsaa. Lolo, uminom po kayo ng tsaa? Lolo, pagkatapos mong inumin ang tsaa na ito, ikaw na si Yuziki. Opo. Bukod pa rito, may isa pa akong magandang balita na iaanunsyo. Ngayon ay ang araw din ng engagement ng apo ko, Zik. Tay, anong nangyayari sa inyo? Tay, huwag mo kaming takutin. Ito ay tsaa. Ang tsaang ito ay may lason. Zeke, bakit mo nilagyan ng lason ang tsaa? Para patayin ang iyong lolo? Tia, kakakuha ko lang ng tsaang ito? Paano mo nasabing ako ang naglagay ng lason? Siguro, mayroong naghanda at naglagay ng kung ano sa tsaa kanina? Hindi, wala akong kinalaman dito. Hindi ako ang naglason. Zik, matagal ko nang nabalitaan na wala kang kwenta sa pamilyang bae at gumagawa ka lang ng mga masama at tuso na bagay para mabilis mong maangkin ang ari-arian ng pamilyang Yu. Ginawa mo ang mga masasamang bagay sa sarili mong lolo. Kunin ninyo siya. Dalhin ninyo siya sa baba. Ano pa ang hinihintay ninyo? Kumilos kayo. Dakpin ang walang galang na babaeng ito. Anong ginagawa ninyo? Kayo ba ay... Nagkakamali kayo. Dakpin niyo ang babaeng iyan. Lolo, nahuli na ang traitor. Hindi mo na kailangang magpanggap. Imposible. Ito ay malinaw na isang kakaibang lason sa mundo. Bakit hindi namatay ang matandang ito? Ang inyong disipulo ay gumagalang munting tiyuhin ng guro. Iyan ang tanda ng lolo ng guro. Huwag kang magbigay galang. Sabihin mo ang buong pangyayari. 6 na buwan na ang nakalipas, nilapitan ako ni Ginang Yu. Pinangakuan niya ako ng malaking halaga ng pera. Gusto niya na sa panlabas. Gagamutin ko si matandang Yu. Pero ang totoo, wala akong gagawin. Tinitingnan ko lang ang katawan ni matandang Yu habang lumalala araw-araw. Sa totoo lang, hindi ako interesado sa kayamanan o katanyagan. Pero kailangan ko ng malaking pera para iligtas ang aking apo na may malubhang sakit na hindi gumagaling. Kaya pumayag ako. Kagabi, si Ginang Yu ay lumapit ulit sa akin. Hinimok niya akong maghanda ng matinding lason para lasonin si matandang Yu hanggang mamatay. Nagsisinungaling ka. Wala akong ginawa niyan. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa pulisya. Ginang Yu, sa pulis ka na magpaliwanag. Hayop ka. Hindi kita patatawarin kahit maging multo ako. Ziki, nabisto mo ang plano ko. Anong ngayon? Mayroon pang pinakamahalagang hakbang. Iniligtas mo ang matandang ito, pero hindi mo rin maililigtas ang buhay niya. Sa loob ng 3 araw, tiyak na mamamatay siya. Ito ba ang sinasabi mo? Ang ganitong uri ng mababang antas na sumpa? Sobrang hina naman. Kung gusto mong makasakit, dapat matuto ka muna ng mas malalim na sumpa, taos puso kitang hinahamak. Ang gumagawa ng masama ay sasalubungin ng masama. Ang sakit ng sumpa na bumabalik, hayaang manatili ka sa kulungan at dahan-dahan mo itong damhin. Tay, lahat ng ito ay gawa nitong babaeng ito. Wala akong kinalaman diyan. Ako, wala akong katiting na intensyon na saktan ka. Ikaw, ayaw mo akong saktan, pero ikaw, gusto mong patayin ang aking apo. Tay, hindi ko ginawa. Huwag mo akong paratangan. Tito, ang mga litratong ito na ibigay ko na sa pulis. Ikaw na ang magpaliwanag sa pulis.
Tiyak na nakita ninyong mag-asawa ang disenyo ng alahas at nakilala ninyo na iyon. Ang hikaw ng nanay ko noong nabubuhay pa siya. Kaya ninyo ako nasundan at natagpuan. Ayaw ninyong bumalik. Ako sa pamilya Yu. Kaya gusto ninyo akong patayin sa labas. Dapat kang sisihin, Tay. Dahil lang sa ampon, ako ng pamilya Yu, ang napakalaking ari-arian, ay walang parte para sa akin at wala ring parte para sa anak ko. Kailangan ko talagang patayin itong kaisa-isang apo mo para makita kung kanino mo ipapamana ang ari-arian. Kung hindi mapupunta sa akin at sa anak ko, walang sinuman ang makakakuha nito. Inalagaan kita ng napakaraming taon. Binigyan kita ng kayamanan na hindi matatamasa ng ordinaryong tao sa 10 buhay. Ngunit ikaw ay sakim pa rin. Mayroon ba dyan? Dalhin niyo sila. Tay, huwag tay. Huwag tay. Ang nangyari kanina, ipagpaumanhin ninyo. Ngayon, mayroon pa akong isang masayang balita na iaanunsyo. Ngayon ay ang seremonya ng kasunduan ng kasal ng aking apo si Ziki at ni Wenhao. Lahat, palakpakan ninyo sila para batiin. Lolo, baka nagkakamali po kayo? Kuya ko siya. Kuya, pigilan mo si Lolo. Sino ang nagsabing kuya mo ako? Tayo ay ipinagkasundo na mula pa noong bata. Matapos kang mawala, ang pamilya ko ay ipinaampon ako sa pamilya Yu. Sa loob ng mga taong ito, itinuring ako ni Lolo na parang sarili niyang apo. Pero sa totoo lang, itinuring niya akong manugang na lalaki. Guro, talaga namang hindi kayo nagsinungaling sa akin.